Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ng ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Beth Gadok. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw hugutin yung mga inunan na matagal pong lumabas? So kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin na pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inunan o mga placenta po natin mga inahing baboy. Alamin muna natin kung ano ba yung purpose ng inunan o mga placenta po natin mga alagang baboy. Ito po kasi yung nagsisilbing tulay. Nung nagbubuntis pa itong inahing baboy, doon po dumadaan yung mga vitamins, minerals, nutrients mula po sa ating inahing baboy papunta po sa mga biik. So, yan po yung tulay o yan po yung channel kung saan po dumadalo yung dugo papunta sa mga biik, yung oxygen papunta sa biik, yung carbon dioxide palabas po mula sa biik papunta po sa system natin mga inahing baboy. Yan po yung purpose po ng inunan kung bakit po mayroong inunan po natin mga alagang hayop po mga kaibigan. Yung inunan po ay lalabas lang yan kapag lahat na po ng mga biik o mga anak niya ay nakalabas na rin. So ibig sabihin, kapag lumabas na po yung inunan natin mga inahing baboy, yan po yung sign na siya po ay tapos na pong manganak. So ibig sabihin, wala na pong laman yung kanyang tiyan kasi yung inunan po ay nakadikit po yan sa matres nating inahing baboy. Sa uterine wall, nakadikit po yan. Kapag lumalabas na po lahat yung mga biik, yung inunan po ay dahan-dahan po yung magdidetach mula sa uterine lining or sa uterine wall. Hanggang yan po ay matanggal at lalabas na po yan sa puwerta po nating mga inahing baboy. So, ibig sabihin, nakalabas na yung inunan, wala na pong laman yung tiyan ng ating mga inahing baboy, wala na pong laman yung matres ng ating inahing baboy. Yan po ay dahan-dahan na pong babalik po mismo sa normal. So ngayon, sa tanong po nating kaibigan, kung pwede bang hugutin yung inunan na matagal pong lumabas. Ang sagot ko po dyan kaibigan ay bawal pong hugutin. Kasi kapag yan po ay pinagpurasan yung hugutin, yan po ay makapag-cause ng unang-una hemorrhage o yung grabing pagdurugo. Kasi pinilit nyong tanggalin yung inunan mula sa kanyang matres na nakadikit pa. Pag hinihila mo yan, di magkaroon niya ng laceration. So kapag yung mayroon na pong laceration, lalabas po yung dugo, yung maraming dugo mula po sa matres nating inahing baboy papunta sa labas. So ang kahihinatnan po niyan ay mamamatay po yung mga alagang inahing baboy nyo dahil po sa hypovolemic shock. Yan po yung unang dahilan kaya bawal hugutin po yung ating mga inunan. Pangalawang rason po mga kaibigan kung bakit po bawal nating hugutin yung mga inunan. Kasi po, kapag atin po yung hinuhugot yung mula po sa loob ng kanyang matres at saka hindi pa siya po nadidetach, isa pong dahilan niya ng uterine prolapse o sasama po yung matres o uterus sa paghugot niyo po ng inunan. So ang tendency niyan, yung kanya pong uterus o matres ay babaliktad po yan at saka lalabas po sa kanyang puwerta. And then kapag lumabas na po sa kanyang puwerta yan po ay makakos ng further infection kasi lumabas po yung uterus po mula po sa kanyang puwerta. Kaya po, kapag yung inahing baboy nyo ay matagal lumabas yung kanyang inunan, wag nyo talaga pong hugutin. Kasi nga po, yung sabi ko, yan po ay makapag-cause ng hemorrhage o sobrang pagdurugo. At saka, yung tinatawag natin na uterine prolapse o paglabas po ng matres ng ating inahing baboy dito po sa kanyang puwerta, na magkakaroon naman tayo ng mga problema po sa ating mga inahing baboy. Ngayon po, kapag medyo matagal lumabas po yung matres sa ating mga inahing baboy, huwag nyo pong hugutin. Ang dapat nyo pong gawin ay turukan nyo po ng Lutalize o kaya turukan nyo po ng oxytocin pitoxal kasi po, yan po ay magkapag-cause ng uterine contraction. Kapag nagkukontract ng uterus ng ating mga inahing baboy, yung mga inunan niya ay dahan-dahan po yung matatanggal. Dahan-dahan po yung madidetach. And then, kapag nagkukompress na po yung uterus o matres nating inahing baboy, yung mga inunan o placenta ay dahan-dahan niyo po yung itutulak palabas po mula po sa loob ng tiyan nating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan yung pong gawin nyo. Turukan nyo ng Lutalize o kaya naman turukan nyo po ng oxytocin pitoxal yung mga inahing baboy nyo na medyo matagal lumabas po yung kailang mga inunan. At saka
bawal pong hugutin po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po kung pwede bang hugutin ang mga inunan ng ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.